Muli po ay isang magandang pagkakataong muli ang panahong ito upang minsan pa ay tayo mag-aral ng mga banal na salita na narito sa banal na kasulatan. Gaya ng aking sinabi, pumipili po ako ng ilang mahalagang topic na ating pag-aaralan. At sa pagkakataong ito ay napili kong ating pag-aralan ang topic na may kinalaman sa kautusan ng Diyos. Alam na po naman natin ang kautusan ng Diyos at nalalaman natin na ito pangunahin ay ang 10 utos sapagkat ito ang ugat ng lahat ng kautusan kung ating titingnan. Ano po? At gaya nga ng aking sinasabi, maging ang ating saligang batas ay kumopya sa 10 utos na ito. Gaya ng huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ito po yung mga pangunahing galing sa kautusan ng Diyos. Kaya napakahalaga po na ating pag-aralan ang kautusan ng Diyos sapagkat ito po ay sa ibang uri ng pananampalataya, ito po ay sa kanila ay hindi na umiiral. Sangayon po sa aking naririnig, ay hindi na po ito umiiral sa kanila sapagkat ito raw ay sa panahong Israel lamang umiral. Kisyo dumating ng Panginoon at wala na ang 10 utos na ito. Kaya nais ko po'y pahalagahan ang kautusan ng Diyos sa ating pag-aaral na ito, na napakahalaga na malaman natin sa pag-aaral na ito na isa ito sa pinakamahalagang aral ng banal na kasulatan, na ito naman ay hindi pinag-aaralan ng ibang mga mananampalataya. Sa kanila ay sa pananampalataya na lang, ligtas ka na. Sa iba naman ay makasama ka lang sa kanilang iglesia, ay ligtas ka na. Yun po ang mga basihan ng ibang uri ng mananampalataya. Yun namang iba ay gumawa ka lang ng mabuti, ay ligtas ka na. Ganun po ang mga kalalagayan ng ating mga maririnig sa ibang mga mangangaral. Pero ang mahalaga po ay mapag-aralan natin itong kautusan ng Diyos at maipahayag ko sa inyo ang kahalagahan, kabutihan ng kautusan ito ng Diyos sapagkat dapat pong inyong malaman. Sapagkat ito po'y napakahalaga. Pag hindi po nyo napakinggan ito, ay para pong nagkulang kayo sa inyong pag-aaral ng banal na kasulatan. Una, sa aklat po ng banal na kasulatan, sang-ayon po dito sa Roma, nais ko po'y bumasa sa inyo sa bagong tipan. At kapag po tayo nag-aaral ng banal na kasulatan, nais ko po'y magkasama ang luma at ang bago sapagkat ito po ang tipan ng Diyos. Ito po ang Biblia na ating pinag-aaralan ay luma at bagong tipan. Kaya po kung kami mag-aral sa sambahayan ng Diyos, ay luma at bagong tipan po ang ating pinag-aaralan. Atin pong babasahin sa bago, babasahin din natin sa luma. At dito po sa aklat ng Roma, sa aklat po ng 7, dito po sa Roma 7, talatang 12, ay ganito po ang nakatala tungkol po sa kautusan. At ito po naman ay pinaniniwalaan ng lahat ng sumasampalataya na tinatawag sapagkat ito po ay nakatala sa bagong tipan. Sabi po sa Roma 7:12, kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. Napakahalaga pong malaman natin na ito palang utos ay banal. At ito pala pong utos ay mabuti. Kaya napakahalaga, ito po'y mabuti at banal. Pero ito po, sa iba, itong kautusan ay hindi na niya umiiral sa panahong Kristiyano. Kaya nakakalungkot po yung mga ganong kalalagayan na ako po'y nakakarinig at nakakakita po ako ng mga ngaral sapagkat bago po ako nabilang sa ganitong uri ng pananampalataya dito nga po sa sambahayan ng Diyos, ang inyo pong kapatid, ang inyong lingkod ay matagal pong nakinig sa isang mga ngaral na 1980s pa po ay nakikinig na po ako sa kanila. Ito po'y mahuhulaan ninyo. Ito po ay nasa Genius Family sa pangunguna po ni Manolo Pabis. At hindi ko na po dadagdagan pa ang iba't baka po ako'y mamali, kundi ako po'y matagal nang nakikinig at sinasabi po ng ganitong uri ng mga ngaral kung minsan na ang kautusan niya wala na at yan ay para sa Israel. Pero pag po ang inaaralan ay Katoliko o Katolik, ipagpaumanhin na po ng iba, ay bigla po siyang, excuse me po, siya po ay bumabasa sa aklat po ng Deuteronomio 5:7 hanggang 9. Ito po yung tinutukoy ay ang 10 utos ng Diyos.
Pero po pag ang kakausapin ay ang sambahayan ng Diyos, sasabihin po niya wala na. Kaya nga po napatanong ako noon. Sabi ko, ano kaya itong mga ngaral na ito parang ulianin yata. Gawa ng kung minsan sasabihin niyang wala na. Pag siya na may magtuturo, dala-dala, doon siya kumukuha sa aklat ng Deuteronomio. Kaya minabuti ko pong pag-aralan natin ang may kinalaman sa kautosang ito. Ano po ang kahalagahan ng kautosang ito? Sapagkat ito nga po'y banal. Sabi po rito, kaya nga ang kautosan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Napakahalaga pong malaman na yun po ang katangian ng kautosan, banal. Kaya rito po sa isang aklat na aking pong babasahin, napakahalagang malaman po ninyo ito. Na nakasulat po ang ganito sa aklat po ng Isaias 8. At ang talata po ay 20 sa matandang tipan po. Ang sabi po ay sa kautusan at sa patutuo, kung hindi sila magsasalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Pinatutunayan po ng banal na kasulatan ng salitang ito ng isang propeta na sabi po ay sa kautusan ng niyang wikat sa patutuo. Kung hindi sila magsasalita ng mga salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Kaya napakahalaga po pala na pag-aralan itong kautusan ng Diyos. Sapagkat kung ito po hindi pag-aaralan, wala pong liwanag sa mga hindi po nagtuturo nito. Sapagkat sabi tunay na walang umaga. Lagi pong gabi, laging madilim ang pag-aaral. Kaya malalaman natin na maliwanag sapagkat kung ang isang sekta ay nagtuturo ng 10 utos ng Diyos. At alam naman natin na ang kautusan ay ang 10 utos ng Diyos. Kaya hindi ko na po dadaanan yung 10 utos at alam kong alam na ninyo. Ang dinadaanan ko po yung mahahalagang talata na dapat na malaman natin. Gaano ba kahalaga itong kautosang ito? Unang-una, ang sabi, pag hindi ka nagsasalita nito, tunay na walang umaga sa kanila. Ano pa po ang ibang kahalagahan nito? Dito po sa aklat po ng Ecclesiastes 12 at talatang 13 hanggang 14 ay ganito po ang nakalagay. Sabi po ng matalinong hari na si Haring Salomon, ang sabi po niya ay ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Ito pala po'y napakahalaga, itong kautosang ito. Wakas na po ng bagay, ang sabi rito. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig na niya. Lahat ay nalaman na niya. Pero ang sabi niya, ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang tao po pala ay walang ibang katungkulan kundi ang sumunod sa utos ng Diyos. Kaya itong pasintabi po sa mga hindi po naniniwala sa kautusan. Kung hindi po tayo maniniwala sa kautusan ng Diyos, parang hindi po tayo tao sapagkat ang tungkulin po natin ay sumunod sa utos ng Diyos. Bakit susunod sa utos ng Diyos? Sapagkat dadalhin daw ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. Pati ng mga kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Pag-aaralan po natin sa dulo yan. Na yan pala talagang kautusan hanggang sa pagdating ng paghatol ng Panginoon. Yan ang gagamitin sa iyo, kaibigan. Diyan ka hahatulan. Sapagkat ang tao ay hahatulan ayon sa kanyang mga gawa. Hindi ayon sa pananampalataya. Sa gawa po, hahatulan ang tao. Kaya ito niya ang wakas ng bagay, ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Napakahalaga po na sundin ng tao ang kautusan ng Diyos, sapagkat una sa lahat, ay ito pala ang katungkulan mo, kaibigan, ang ikaw ay sumunod sa utos ng Diyos. Yan po ay isa sa pinakamahalaga na dapat nating malaman sa kautusan, na ganun kahalaga ang kautusan dahil tungkulin mo. At kung hindi mo ito sasalitain, hindi mo ito pag-aaralan, sabi kanina, tunay na walang umaga sa kanila. Sabi doon, sa kautusan at sa patutuo. Kung hindi sila magsasalita ng mga bagay na ito, tunay na walang umaga sa kanila. Bakit? Bakit po sinalita ang ganon?
Tingnan niyo po ang talata ng Aklat ng Kawikaan 4, talatang 13. Ito po na naman yung sabi ng matalinong tao na si Haring Salomon, wala pong uuna sa kanya sa karunungan. Ang sabi, hawakan mong mahigpit ang turo. Hawakan mo raw pong mahigpit ang turo. Huwag mong bitiwan. Huwag mo raw pong bibitawan. Iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Napakahalaga po ng turo ng kautusan. Sapagkat iyo raw pong hahawakang maigi sapagkat iyan po pala ay iyong buhay. Kung tayo po'y magpapabaya, ay mahirap po yan. Mawawalan po tayo ng buhay. Buti kung sa buhay lamang na ito tayo umaasa. Tayo niya kung sa buhay lang na ito nagsisiasa. Tayo sa lahat ng nilalang ay lubhang kahabag-habag. Dito po sa aklat ng 19 at 16, ganito po ang nakalagay. Dito pa rin po sa aklat ng Kawikaan. Ang nag-iingat ng utos ay nag-iingat ng kanyang kaluluwa. Ngunit ang walang babala sa kanyang mga lakad ay mamamatay. Kapag po pala wala kang babala, kasi ang utos po ay saway. Ito pong kautosan ay babala. Kaya kung titingnan niyo yung 10 utos ng Diyos, huwag kang papatay. Parang hindi utos parang bilin. Huwag kang magnanakaw. Kasi kung utos, kunin mo nga ito. Ganun po ang utos. Halimbawa, ikuha mo ako ng kape. Yun po ay maliwanag na utos. Pero ito po ay napakaliwanag. Huwag kang magnanakaw. Utos. Kasi kasama sa 10. Pero kung titingnan natin, parang ito po'y babala. Kaya ang sabi po rito sa talata na atin pong binasa ay napakahalaga. Ang nag-iingat ng utos ay nag-iingat ng kanyang kaluluwa. Ngunit ang walang babala sa kanyang mga lakad ay mamamatay. Kapag po pala wala kang kautusan, gaya ng sinasabi ng iba, wala na naman niya yung kautusan yan. Yan naman niya para lang sa panahong Israel. Hindi na niya yan sa panahong Kristiyano. Ito po'y malaking debate, malaking usapin po ito. Hindi na lang po kami kung minsan pumapatol sa ganitong kalalagayan. May iba po namang kapatid na talaga pong itinutuwid yung kanilang mga maling pagkaunawa para malay po natin ang iba po'y maagaw pa sa apoy kasi sabi ni Judas na ang iba'y inyong iligtas na agawin sa apoy. Kaya po gumagawa po kami ng mga ganitong bagay upang ang iba po ay ating maagaw sa apoy. Sapagkat tinitiyak na apoy ang pupuntahan ng tao. At yan po sa pagpapatuloy nating pag-aaralan, sa ibang mga topic, mag-aaral po ng ganyan tayo at apoy po ang patutunguhan ng tao. Ulitin ko po yung talata kanina na aking binasa. Napakahalaga po yun na inyo pong malaman. Pag wala pong babala, ay kamatayan. Mamatay po. Kasi walang nag-iingat sa iyong kautusan, mamamatay ang taong walang kautusan. Ang isa pa pong napakahalagang talata na ating dapat malaman at maunawaan sa aklat po ng Kawikaan pa rin, sa talatang 23 po ay ganito po ang nakalagay. Sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Ano pong nakalagay? Napakahalaga pong ating unawain ito. Sapagkat yung utos daw po ay tanglaw. At ang kautusan daw po'y liwanag. At ang saway na turo ay daan ng buhay. Kaya po pala pag hindi ka nga po susunod sa turo, ay walang daan ang buhay mo. Iba ang pupuntahan po ng taong ito. Kaya napakahalaga pong pag-aralan at tandaan po ninyong talatang ito. Ang utos daw po'y tanglaw. Alam po nyo, naalala ko minsan ako'y naglalakad gabi. Medyo bata-bata pa nun ako. Kabisado ko pa ang lugar. Pagka po gabing ako'y naglalakad, medyo natatalapid ako. Kung minsan, natatapilo. Kung hindi po natin kabisado lalo ang lugar, di napakadelikado po ang paglalakbay. Kapag po ang tao ay naglalakbay ng wala pong babala, walang utos, buhay nga po ang nakataya sa atin, sabi kanina. Walang warning Kasi dito nakalagay talaga ang utos ay tanglaw, ang kautusan ay liwanag. Kaya sabi po kanina, pagka po yung pag-aaral, wala pong kautusan, wala pong liwanag yan. Dami pa akong naririnig yung mga mangangaral. Hindi naman po nabanggit ng kautusan ng Diyos. Basta pananampalataya, basta
Sabi nga nung isang mangangaral na narinig ko, inalis naman anya nila yung inalis naman anya nila yung mga utos. Inalis din nila yung Sabat. Tinira lang anya dyan na yung ikapo para may perang papasok. Pero hindi po tayo ganito. Kaya kung atin pong pag-aaralan, napakahalaga po na malaman ng tao na ito po ang kautusan ay liwanag. At yun pong mga saway ay mga daan po ng buhay. Paano po naging daan ng buhay ang saway? Gaya nga po ng sinabi, halimbawa, kung tayo po ay may mga sasakyan, naglalakbay po tayo, makikita po natin sa daan, mayroon pong, pag malalalim ang mga kurbada, mayroon po diyan talagang sign na makikita natin, malalaki yung kurbada. Mayroon pong daan ang buhay na ating tinatahak. Makikita natin sa mga paglalakbay natin na may address, alam mo kung saan ka pupunta, lalo na't may dala kang sasakyan, alam mo kung kakaliwa ka ba, kung kakanan. Mayroon pong daan. Ganun po yung utos, ito po yung nagtuturo sa tao. Kaya ang sabi po rito'y, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Yun pong saway na turo, yun pong turong sumasaway. Gaya nga po ng sinabi ko, huwag kang magnanakaw. Yan po'y daan ng buhay. Kapag po yan ay sinusunod natin, marami po namang sumusunod sa kautusan kung atin pong pag-aaralan. Marami pong mintis ang pagsunod Meron pong sumusunod dyan, 6 lang na utos ang sinusunod. Sabi kasi sa utos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos. Huwag mong yuyukuran sila, ni paglilingkuran. Huwag kang mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Hindi po lahat yan sinusunod. May ganyan pong sikta akong alam. Kasi may sarili po silang Diyos, pinaglilingkuran siguro, may sarili din silang pagsamba. Ang sinusunod lang nila pero napakaganda po ng pagsunod nila. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, igalang mo ang iyong ama. Sa makatuwid, yung huling 6 na utos po ay nasusunod ng tao. Yung huling pag-ibig sa kapwa-tao, nasusunod po iyan ng ayos. Meron po na bang ibang mga sekta ng pananampalataya na hindi po sumasamba sa Diyos-Diyosan? Hindi po gumagawa ng larawang inanyuan, galit na galit po yan. Pero hindi po nangingili ng araw ng Sabat. Iyan din pong mga sektang iyan ay hindi rin pumapatay, hindi rin nagnanakaw. Sa makatuwid, sinusunod din po yung kautusan. Kaya lang may kulang. Iisa po yung kulang, yung Sabat. Kaya napakaliwanag po ang talata. Sa aklat po ng Santiago 2:10, ang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa, nagiging makasalanan sa lahat. Kaya ang dapat pong pagganap sa kautusan ng Diyos ay kumpleto. Yun daw gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa, ang pagkakasala po'y lahatan. Para ka na rin nagkasala ron sa akala mo, hindi ka naman sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ay ganun din ang pagkakasala mo. Sumamba ka na rin. Bakit? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Itong si Haring Saul ng utusan ng Diyos. Hindi naman siya sumasamba sa Diyos-Diyosan Hindi rin siya nanguhula dahil hindi siya propeta. Pero yung pagsalangsang niya sa utos ng Diyos, ang pagkakasala niya, pangunahin 2. Pangunahin. Katulad siya ng nagkasala ng panghuhula at para na rin siyang sumamba sa Diyos-Diyosan. Pero hindi siya nasamba. Yun po'y ang bunga yung katigasan ng ulo. Kaya pag tayo matigas ang ulo, maski hindi tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan, para na po tayong sumamba sa Diyos-Diyosan. Pag yan po itatanong nyo sa akin yung talata, sasabihin ko sa inyo kung nasaan. Ano po? Kaya napakaliwanag po, ulitin ko po yung talata, sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Paano po naging daan ng buhay? Gaya po ng sinasabi ko, ito po ang daan ng buhay dahil may utos. Huwag kang gagawa ng masama. Utos po ng Diyos yan. At tanungin po natin ang Panginoong Hesus sa aklat po ng Mateo 19. Mayroon po siyang pahayag tungkol dito. Sa Mateo 19 ay may nagtanong po sa Panginoon. At nais ko po'y dalhin sa inyo ang mga talatang ito, sapagkat ito po ang daan ng buhay. Ito po palang kautosang ito, talagang daan ng buhay. Ang sabi po sa 16, at narito lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, anong mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan?
At sinabi sa kanya, bakit mo itinanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, dapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. At sinabi niya sa kanya, alin-alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ipinakita po ng Panginoon doon sa tanong na ang sabi po nung binatang nagtanong ay, ang sabi po ay ganito, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Pag sinasabi pong buhay na walang hanggan, yan po'y palangit ang gusto ng binatang mayaman, gusto po'y maligtas. Pero ano pong itinuro ng ating Panginoon? Sa isang taong nagtatanong kung ano ang gagawin mo para ikaw ay maligtas, para ikaw ay makarating sa buhay na walang hanggan, ay itong sagot ng Panginoon ang isasagot natin. Ingatan mo ang mga utos. Yun po ang sabi. Tinanong, baka may ibang utos kasi hindi nga yung iba naniniwala. Sabi, alin-alin? Sumusunod naman na siya ng ganyan, na 10 utos. Hindi sinabi ng Panginoon, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, ibigin mo ang iyong ama at ang iyong ina, igagalang po. Ganun po ang kalalagayan. Kaya makikita natin napakahalaga ng sagot ng Panginoon. Ang katuwiran ng iba ay yung binatang mayaman na niya hindi naligtas. Kaya napakahalagang malaman po natin kung bakit ito ang isinagot ng Panginoon. Sabi ng Panginoon ay kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sapat po ang salita ng Panginoon. Na kung gusto nating makarating sa buhay, ingatan natin ang mga utos ng Panginoon. Sapagkat ito po ang totoo. Kaya sinabi niya, inisa-isa na niya, may isa na siyang mabuti. Dapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Hindi na po sinabi sa kanyang, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Huwag. Hindi po ganon. Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Wala pong ganon. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Wala pong ganon. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Wala pong ganon sinabi ang Panginoon. Kundi sabi niya, may isa ka ng mabuti. Sapagkat ang isang mabuti na tinutukoy po dyan na masusumpungan sa aklat ng 22, iibigin mo niya ang Panginoon ng buong puso mo. Yun po yung tinatawag na isang mabuti dito sa Biblia. Sa salitaan po ng binatang mayaman at ng Panginoon. May isa ka ng mabuti, ibig sabihin nakasusunod ka sa kautusan ng Diyos. Yung pag-ibig sa Diyos ay natutupad mo, ang kulang sa iyo, pag-ibig sa iyong kapwa. Kaya ito ang itinuro dahil dito nagkukulang ang binatang mayaman. Kaya kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Itinuro niya yung pag-ibig sa kapwa. Baka itong binatang mayaman nga, di naman namimigay. Gaya sa panahon ngayon, halimbawa ngayon, may pandemic tayo, ay maraming mayaman, hindi naman namimigay, nakatago. Marami namang namimigay, wala namang pag-ibig. Kaya pwede rin nating pag-aralan kung inyo pong i-request, yan po'y kautusan din ang tinutukoy. Kaya sapat po sa talatang ito ang salita ng Panginoon. Kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sabi ng binata, nagawa ko na yan, ano pang kulang? Sabi ng Panginoon, kung ibig mong maging sakdal, ang gusto pala ay maging sakdal Pero kung ikaw ay isang nananampalataya na gusto mo'y makarating sa buhay, tiyak po ang salita ng Panginoon at hindi siya nagsisinungaling. Ingatan natin ang mga utos dahil yun po ang kanyang bilin. Pero kung gusto nating maging sakdal, gaya ng binatang mayaman, magbili tayo ng ating ari-arian. Sumunod sa Panginoon. Yun po'y pagpapakasakdal. Pero sa talatang ito'y napakahalaga po na dapat nating malaman na ito pala ang daan patungo sa buhay. Kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mong mga utos. Kaya sabi ron binasa ko sa inyo kanina sa aklat ng Kawikaan sa 23. Napakahalaga doon na ang utos ay tanglaw, ang kautusan ay liwanag, at ang saway na turo ay daan ng buhay. Mga daan po ng buhay. Kaya mga daan, marami yung utos Marami. Kaya ang sabi, daan ng buhay, papunta sa buhay, itinuro ng Panginoon. Pagdating ni Kristo, sa panahong Kristiyano, itinuro niya na ito palang kautusan, ang daan papunta sa buhay. Sabi ng iba,
wala namang kabuluhan yan, wala namang bahagi yan sa kaligtasan. Sino ang marunong? Ikaw o ang Panginoon? Sabi ng Panginoon, ito po ang pamamaraan ay kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang utos. Sabi naman ng mga mangangaral, wala iyang bahagi sa kaligtasan. Sino po ba ang totoo? Sino ang susundin natin? Yung mangangaral na bla bla lang o yung Panginoon na mismong nagsasabi? Kaya makikita natin napakahalaga ang kautusan, ang pagsunod sa utos. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, iyang kautusan iyan, sapagkat sa Ecclesiastes 12 at 13, dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. Maging ito'y kubli o maging ito'y hayag, gagawin ng Diyos sa kahatulan. Ano po ang gagamitin dyan? Itong daan palangit, kautusan makikita po natin. Ito rin, dito rin tayo hahatulan kung ano man ang ating ginawa. Kaya makikita natin sa aklat po ng Apokalipsis. Tingnan niyo po ang isang talata pag ang tao'y humarap sa Panginoon. Ano po? Sa Apokalipsis 20 at 12, at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakatayo sa harapan ng luklukan, at nabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Hahatulan po ang tao'y sa kaniyang mga gawa. At kung ang tao'y hahatulan sa mga gawa, saan kukuha? Saan babase ng paghatol? Kung wala sa atin ang kautusan, walang paghahatulan sa atin. Automatic, bulid sa impyerno yan. Yun po ang mabigat niyan. Bakit ko po nasabing ganyan? Tingnan niyo po yung walang kautusan sa Roma. Inyo pong pag-aralan ang talatang ito po'y magiging masilan. Roma 2:12. Ang nakalagay po sa Roma 2:12 ay ganito. Sapagkat ang lahat ng nagkasala ng walang kautusan ay mapapahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat ng nagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Kaya kung wala ka kaibigang kautusan, kapahamakan ang nasa sa iyo. Ito po ang sinasabi ko ng tapatan. Ulitin ko ang talata. Ang sabi po ay ganito, sapagkat ang lahat ng nagkasala ng walang kautusan ay mapapahamak. Hindi po sinabing maliligtas eh. Yung nagkasala ng walang kautusan, hindi po sinabing maliligtas eh. Ang sabi po rito, sapagkat ang lahat ng nagkasala ng walang kautusan ay mapapahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat ng nagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Kaya napakahalagang atin pong pag-aralan yan at malaman na napakahalaga yung kautusan iyan na isinasawalang bahala ng ibang mangangaral. Ang utos ay tanglaw, kautusan, liwanag, saway na turo, daan ng buhay. Sa iba'y baliwala, katakot-takot, kapahamakan po ang bubuluin ng mga ito. Ang sabi po sa aklat ng Apokalipsis, kung atin pong pag-aaralan, Apokalipsis, sa panahon po ng paghatol ng Diyos, dito po sa aklat ng Apokalipsis, 11, talatang 18 at hanggang 19 po, ay ganito po ang nakalagay. Gaya po ng binasa ko kanina sa 20 at 12, ito po ang nakalagay sa 11, 18 hanggang 19. At nagalit ang mga bansa, at dumating ang iyong puot, at ang panahon ng mga patay, upang mga hatulan, at ang panahon ng pagbibigay mo ng gantimpala sa iyong mga alipin ng mga propeta, at sa mga banal, at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki, at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa. 19 po. At nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit, at nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan. At nagkaroon ng mga kidlat, at mga tinig, at mga kulog, at isang lindol, at malaking granizo. Kaya napakahalaga po ng ating topic. Sabi ko nga po na ito'y magiging masilan sapagkat sa hatol po ng Diyos, ang gagamitin ay kautusan. Dahil pagbabasahin po natin sa unang hari 8, ang talata po ay 9, tandaan po ninyo yan, walang ibang laman ang kaban, kundi ang 2 tapyas na bato.
Kaya yun po yung gagamitin sa paghatol ng Diyos dito po sa ating mga ginawa na kasalanan. Kaya sabi nga, dadalhin ng Diyos ang bawat kubling bagay. Maski ito'y ginawa mo ng gabi, kaibigan, maski ito'y ginawa mo sa pinakalihim na dako, mga pagpatay, mga pagnanakaw, mga kung ano-anong ginawa natin sa lihim, ihahayag po ng Diyos iyan. Nakakatakot po. Pero nung panahon ng pagbibigay ng gantimpala sa mga lingkod, panahon ng paghatol sa mga patay, ay ang gagamitin ay ang kautusan ng Diyos. Nakasulat sa aklat ang ating kasalanan. Kala natin wala eh. Kaya nang sabihin ng Panginoon na yung kautusan iyan, daan patungo sa buhay, susundin lang natin, abay sundin po natin sapagkat yun ang totoo, salita ng Panginoon. Pero ang totoo niyan, pinangangatwiranan po yan ng maraming tao. Walaan niya iyang bahagi sa kaligtasan. Eh kung wala bang bahagi sa kaligtasan niya, bakit yan ilalagay? Bakit diyan pala ang tao hahatulan sa kautusan iyan? Kaya napakahalagang malaman po natin yan sa ating pag-aaral. Kaya po may mga topic tayo na yan. May mga topic po tayo. Lahat po ng bagay na ating ginagawa rito, may bahagi po yan sa ating pagkaligtas. Halimbawa, yung ating pagsamba. Eh, kung ikaw ay basta pananampalataya, hindi ka naman sumasamba. Eh, sabi, huwag nating pabayaan ang pagkakatipon. Hindi naman tayo nakikipagkatipon. Kasi naniniwala tayo na pananampalataya lang eh. Eh, wala pong mangyayari sa ating, ang pananampalatayaan niyang walang gawa ay patay. Kaya napakahalaga ng pag-aaral natin ito na ating malaman. Na ganun kahalaga ang kautusan ng Diyos sapagkat ito'y banal. Sapagkat ang utos ay tanglaw at ang kautusan. Ulitin ko po ang pagbasa sa aklat po ng Kawikaan. Sa 6, ang nakalagay po ay ganito. Sa 23, sapagkat ang utos ay tanglaw at ang kautusan ay liwanag at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Kaya po yung turo, mayroon pong saway. Yung saway na turo, yun po yung nagiging daan ng buhay. Napakahalaga pong malaman natin ito, kaibigan. At gaya ng aking sinasabi, na kung hindi tayo nito nag-aaral, ay kaawa-awa tayo. Gaya ng aking binasa sa Roma, sa 2:12, ayaw pong paniwalaan po yan ng iba, yung Roma 2:12. Pero nais ko po ulit-ulitin ito sa inyo, sapagkat ang lahat ng nagkasala ng walang kautusan ay mapapahamak din naman ng walang kautusan, at ang nagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Kaya napakahalaga, pagka po tayo nagkasala at wala tayo sa kautusan, kapahamakan. Kaya sabi ng iba ay masyado namang mabigat yung iyong paratang. Sa akin, hindi ko po yan paratang. Yan po'y akin lang binabasa, na aking nasumpungan sa Biblia. Katulad po ng nasa Lucas, sa aklat po ng Lucas 12, atin pong mababasa po ang ganito. Sa Lucas 12 po, may nakalagay din pong ganitong talata. Lucas 12, saan na? 12:47 at 48. Nakita na po. Ang sabi po'y ganito, at yaong aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, at hindi naghanda, at hindi gumawa ng alinsunod sa kanyang kalooban, ay papaluin ng marami. Datapot ang hindi nakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga pamalo, ay papaluin ng kakaunti. Ang sabi po, at sa sino mang binigyan ng marami, ay marami ang hihingin sa kanya, at sa sino mang pinagkatiwalaan ng marami, ay lalo ng marami ang hihingin sa kanya. Ang dapat pong malaman natin, yun daw pong alipin na nakaalam ng kalooban ng Panginoon. Halimbawa, kapatid, nakaalam ng kalooban ng ating Panginoon. Ano po? At hindi naghanda, at hindi gumawa ng alinsunod, ang sabi po rito, sa kanyang kalooban ay papaluin ng marami. Sa pagpaparusa po, marami po ang palo ng nakaalam. Pero pag yung pong tao'y walang alam, pero siya na may talagang karapat-dapat sa pamalo, bakit? Ay lahat po ng tao, pagka po hindi nakasunod sa kautusan ng Diyos, siyempre, ayan po'y palo. Kahit pasabihin ng ibang ay exempted anya yan, at yan anya ay walang alam, o po hindi naniniwala ron, tingnan po ninyo, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Magbibigay po ako sa inyo ng halimbawa.
Gaya ng mga Amalisita na ipinalipol ng Diyos kay Haring Saul, doon po'y may mabait, doon po'y may mabuti. Pero ang order ng Panginoon, kung ating titingnan, patayin ang lalaki, ang babae, ang bata, hanggang sa sumususo, pati ng kanilang mga hayop. Doon po'y may mabait, doon po'y may walang alam. Pero pag po ang Panginoon ang nag-order, wala po tayong magagawa. Tingnan po rinyo ang 7 bansang malalaki. Bibigyan ko pa kayo ng halimbawa. Ang 7 bansang malalaki ng Kanaan, yang mga Perisio, Jebusio, Hityo, yan pong mga yan. Nang ipapasok ang bansang Israel, ang order ng Panginoon, lubos ninyong ang lilipulin. Ibig sabihin po, yung 7 bansang napakalalaki, wala na po bang mabuti? May alam po ba sila sa Diyos? Wala naman na. Wala. Alam ba nilang masama ang sumamba sa Diyos? Hindi naman nila alam ah. Alam ba nila na masama ang pumatay? Ay wala naman sila nung kautusan na. Ay pero ang utos ng Diyos, papatayin silang lahat. Lilipulin. Kaya napakahalagang malaman po natin ito. Kaya napakahalaga po yung talata na ating binasa na inyo pong dapat tandaan. Kapag po ang tao'y ukol sa pamalo, pero siya hindi nakaalam, ang palo po sa kanya kakaunti sa parusa. Ito po ang nakalagay sa banal na kasulatan. Pero yung pong nakaalam ay marami po ang palo. Lalo't maraming ipinagkaloob ang Panginoon. Kaya napakahalaga yung talata na ating malaman na yung kautusan ng Diyos, napakahalaga po. At kung mayroon po kayong mga katanungan siguro sa ating maikling pag-aaral o maaring napahaba, ay handa po ang inyong kapatid sumagot. At sa iba pa pong mga topic, inaanyayahan ko po kayong sumabaybay sa programang ito. Maraming salamat.